Right mga ka-sounds, dumating na yung in-order natin sa Shopee, no? Ito yung spring loaded na handle. Umorder ako nito 10. So naikabit na natin doon sa ating unang ginawa na tour case sa sa Parled. So bale 10 yung in-order ko sa 2, 3, 4. Tapos ito sa ito 5, 6 kabilaan, 7, 8, siyam, 10. So may natirang dalawa, no, may pagkagamitan ako dyan, actually kulang pa nga so order lang ako ulit. So ito yung mga pinagagawa ko these previous days, mga tour case sa Parled. Ito sa sa base amp, itong nasa baba. Tapos ito naman, ito na yung ating mini amp. Yan ito yung spring loaded. So natapos na rin, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Lang, time lapse lang para mabilis. Yan mga ka-sounds, ginawa natin ng tour case yung ating amplifier rack, no, tsaka mga audio processor rack. Ginawa natin ng tour case kasi kung napapansin nyo, may ganito nga ako, itong rack na rail rack ba tawag nito. Tapos wala namang box, so ginawan ko na lang. Nakikita nyo naman sa video, yung mga videos ko, ganito na siya lagi, parang nakahubad. Although nakamount siya sa rail rack na binili ko from Shopee, pero wala siyang yung box, actual box. So naisipan ko, nagawan ko na lang din, since gumagawa naman ako ng, kasalukuyan akong gumagawa ng mga tour case para sa ating lights. So yung mga retaso ng plywood, ginawan ko na lang, ginamit ko dito. So direkta ko na, hindi ko na tinanggal, no, direkta ko ng sinukat tapos salpakan. So bali ito yung pinaka frame niya na niribit natin. Yan, niribit. Tapos naggupit ako ng plywood. So direkta ko na yang ipapako dyan para magka-forma, magkaroon ng box. So yan yung niya, actual na itsura. So hindi naman ako expert mga ka-sounds, no, DIY lang to para makatipid. Mahalaga magkaroon siya ng box tour case para safe siya during transport. Bali nagkamali ako mga ka-sounds, so tinanggal ko na muna to kasi ilalagay ko ito. So dito nga ganun din, tinanggal ko to kanina, kaya kung nakita nyo, nagkamali tuloy ako dito sa pag butas para sa butterfly. Pero dito perfect na, ayan kasi tinanggal ko na. Ayan, papako ko na lang to ulit, lalagay ko na lang siya ulit ng pag mamaya. So i-ribit ko to, tapusin kong pag-ribit. Ayan, ikabit na natin ulit. Nakalimutan kong lagyan ng tape, plaster. Tinamaan ng pintura tuloy yung semento, pero okay lang. Kapag pinturahan ko na ng itim yan, lalagyan ko na ng plaster para hindi siya makulayan ng itim. So patutuyuin na lang natin yung textured painting. Pininturahan ko na rin yung textured painting yung ginawa nating tour case ng ating base amplifier. Ito rin, nakalimutan ko rin lagyan ng tape na pinturahan tuloy. So excited kasi sa pagpintura. So retaso na lang ito, sayang naman sa natira kong plywood dun sa mga
ginawa nating tour case sa Parled and itong mini amp. Kaya yung retaso ginawa kong bass amplifier. So ito nga pala yung bass amp natin, no. Yan, Fender Rumble 40 yung model nya, bass amplifier. So yan, papatayo na lang tayo ng ano, textured painting sa mga tour case. Bass amplifier tour case, mini amplifier rack tour case. So habang nagpapatayo tayo ng mga tour case, unboxing natin tong package na dumating from Shopee. Mga ka-sounds, isa itong DI box. Gagamitin natin to para sa acoustic setup. So bumili lang muna ako ng isa, tapos ito-testing ko kung okay ba. So kung okay, bibili ulit tayo pa ng siguro mga 3 para maging 4 lahat. Ano lang siya, 600 plus. So nakita ko dito sa mga review na ito, maganda daw. Kaya itong klaseng ano, DI box na binili ko, actually wala siyang brand, no, pero i-search nyo lang ito. Ito lang din ang sinearch ko, audio system, professional audio system, direct box. So lumabas naman siya. Yung isang video kasi na napanood ko is itong klaseng direct box ang binili niya, at according to him, napakaganda daw talaga. Parang halintulad sa Top Pro na brand. The same daw talaga. Hindi pa naman din ako nakakita ng Top Pro na brand na DI box, pero sabi niya yung Top Pro na DI box na brand, Top Pro, is ganito daw talaga ang itsura. So kaya sabi ko, ito yung ano, bibilin ko. Kaya sinearch ko na lang audio system DI box, yun ang tinype ko, at ito na nga, lumabas siya. So hindi natin i-testing to dito ngayon. Gagawa lang natin to ng separate video siguro na actual use. Unbox na natin kasi kararating nga lang from Shopee. So sana okay to, no? Mukhang okay naman. So ayan, simple lang yung paggawa natin ng mga tour case, no, especially dito sa mini amp natin. Ayan, no, double ano to, opening. Ganun naman talaga yung mga mini rack or mga rack amplifier, double opening sila. Nabubuksan yan dito. Yan, ito tatanggal. Ito din natatanggal, no. So hindi na ako naglagay ng mga ball corner para wala nang masyadong gastos, tsaka hindi na rin ako naglagay ng tongue groove yung dito sa separator ng box. Puro mga corner ano lang, corner aluminum, tawag niyan, angle, corner aluminum angle. So pasadaan lang muna natin, no. Bali pala meron pa akong gagawin. Itong mga speaker natin, 4 na boxes pa, no. 1, 2, 3, 4. So meron pang 4. Hindi pa ako natapos. Naubusan kasi ng plywood, ordinary plywood. Actually meron naman sa ibang mga tindahan, hardware, kaya lang mas mahal. Doon ako bumibili sa kung saan mas mura, kaso mahal. Kaya antay-antay na lang ako kung kailan may stock sila ulit. Siguro mga after 1 week or 2 weeks, balikan ko yung tindahan. Kung meron na, sana hopefully meron na, para simulan ko ulit na gawan tong 2, 3, 4 na speaker, yung Top Pro natin, tsaka itong Kevlar Passive 12. So ayun, nag-notify na naman yung Shopee, oh. Isang cellphone lang kasi yung ginagamit natin, personal cellphone, tsaka yung pang video. So ngayon, bubuksan na natin itong mga ka-sounds, para makita nyo kung ano nito, paano itsura nito. Yan, oh. Kabila.
Okay. Ganun lang. Tapos, yan. Dikit pa yung pintura. Oh. So, ganyan yung itsura niya. So, mini amplifier rack. So, nandito yung ating power control. Ito yung crossover natin. Ito naman nilagay ko lang to sa loob sa ano to, DMX. Lalasin natin dyan. Tapos itong mixer, actually dyan ko na yan siya ilagay kasi wala pa namang ibang laman yung mini power rack natin. So dito ko na muna yan siya ilalagay para isang kargaan lang. Alisin na muna natin. Tapos ayan, yan yung ating amplifier, new boxes, 4 channel amplifier. So ganyan lang, oh, very simple. Tapos tanggalin din natin yung sa ano, sa likuran kasi double opening nga to eh. Yan. Yun. Yan, sa baba. So ganyan yung itsura nyo sa likod. So kapag maglilinya na tayo, yan, saksak dito lahat sa power controller, mga dapat isaksak. Ito mga wire. So yung mixer natin dito natin lalagay or sa ibabaw, pwede sa ibabaw, depende na, no. So yan yung itsura niya sa likod. Ikot natin. Bale pala mga ka-sounds, ayaw mag-focus, oh. Walang gulong yan. Hindi ko nilagyan ng gulong. Ipapatong ko lang kasi yan eh, sa mesa or sa mga dito, kahit dito sa ano, bass amp na turquoise. Depende, no, sa setup natin kung magdadala tayo ng mesa. So wala nang gulong yan kasi kung may gulong yan tatakbo yan, no. Eh maliit lang naman yan, mini nga eh. Pero itong mga ito may mga gulong yan. Yan, no. Lahat yan may gulong para hindi mo nabubuhatin. So yan yung ano, ating mini power amp rack. So very simple, may mga bahay na sila lahat. So kahit may ano pa space, magdadagdag ka ba dyan ng equalizer in the future? Wala akong equalizer eh, pero hindi ko priority yun. Okay na ako dito sa pansamantala, pero bibili pa rin ako nun. Pero as of now hindi ko lang priority kasi okay naman eh kahit wala. Tumutunog naman siya ng maayos. So ayan, sana nagustuhan niyo yung ating video for today. So kung paano gumawa ng very simple na mini power rack amplifier. DIY lang yan mga sounds. So bali lahat pala ito, yan, dalawang turquoise ng parled natin, tapos itong mini power amp rack, tapos itong bass amp, ano yan, dalawang plywood lang yan na ordinary na 9mm. So yun lang. So napakamura, no, dalawang plywood lang, natipid natin. Nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4. Bale itong bass amp na turquoise, retaso lang nila kasi ang priority ko sa paggawa is yung dalawang parled light turquoise tsaka itong mini rack, amplifier rack. Eh may sobra kaya ginawa ko na rin yung bass amp turquoise. Papakita ko sa inyo yung bass amp turquoise natin. Yung kanina na sinabi ko, wala nang ano, hindi ko na nilagyan ng tongue and groove aluminum. So ito na lang, DIY na tongue and groove. Kumbaga ito yung corner guide, rail guide, no, para ma-fit yung cover niya. So apat din yan sila. Yan. Dito sa kabila meron din. So para pag salpak mo sa cover,
fit na fit. So ganun din dito sa kabila, meron din yan. So yan mga ka-sounds, sana nagustuhan nyo yung ating video for today. Ito lang muna, DIY amplifier, mini amplifier rack. So sa ngayon, ito yung mga pinaggagawa ko, mga tour case. So hope to see you in my next vlog. Comment na lang kayo dyan sa comment section kung anong masasabi nyo. And thank you so much for watching. God bless you po, and to God be the glory.